Yes. Magandang hapon sa inyo mga kasama. Nandito naman si Gugus nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Isang like, isang share, good sa po tayo dyan. At kung gusto nyo sumali sa ating community, meron dyan join button. Nabubulol na ako, no? Maaari kayong sumali dyan kung gusto nyo kayo ang unang-una makakita ng ating mga vlog. Nako. Kapapasok lang ho na balita. Grabe ha. Hinahanap natin si Karma. Ano nangyari? May palabas na naman ito, di umano. Nakakulong daw. Saan? Sa Amerika. Anak ng tipaklong? Na-deport nung una, ngayon nakakulong. Magandang instrumento na naman pelikula ito maganda na naman pelikula. Ito ay ayon niya sa C-News. Dating Police Colonel Garman nakulong sa US sa posibleng money laundering, human rights violation. Nako. Panlilito na naman ito Talaga naman, alam na nila siguro. Naaamin na naman to si Ate Karma. Ngayon makukulong. Ito ang kwento. Ang unang statement na balita, hinarang. Isipin nyo, hinarang. Dapat i-deport kung hinarang. I-deport nga yung balita Tama ba? Ngayon, kung i-deport yun, hinahanap nga natin nasa na si Ate Karma. Walang lumulutang na Ate Karma. Ngayon, posibleng, nakulong talaga lalakihan ko. Basahin nyo Basahin nyo. Ayan yun nasa taas. Basahin nyo, dating Police Colonel Garman nakulong sa US. Sa posibleng money laundering, human rights violation. Money laundering? Anak ng bugi. Akala ko ba, sinasabi nila, nag-a-apply ng asylum. Ngayon, eto na. Alam na ho. Alam na ho ang kwento dito. Alam na ho ang storya ng kwento rito. Ang ending nito, hindi papaatinin, baka umamin di umano si Ate Karma. Ibigay na natin ang balita. Ito na. Inihayag ngayon ng Department of Justice na nakulong sa Estados Unidos si dating Police Colonel Regina Garma dahil sa posibleng money laundering at human rights violations. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, malamang na hindi maiaapela ni Garma ang pagkakakulong nito. Paliwanag ng kalihim, sa ilalim kasi ng Magnitsky Human Rights Accountability Act, pwedeng habulin ng US government ang mga dayuhang sangkot sa katiwalian at paglabag sa karapatang pantao. Kasama na riyan ang paghahabol at pagkumpiska sa kanilang mga ari-arian na nasa Amerika. Kasalukuyang naka-detain sa San Francisco, California si Garma. Nung nakaraan hindi nakapasok, ngayon naka-detain. Alam na. So, sana magkaroon ng maayos na abogado to si Ate Karma. Kasi, kung halimbawa magsasabi na siya ng totoo at napag-usap-usapan nila ni Leonardo at Grijaldo, na yung mga pag-uusap di umano, na ginigipit sila di umano, gusto na sigurong maghayag ng katotohanan at natunugan itong mga, naku. Eto na. Ano pang usapan? Talaga naman mainit-init ang usapan ngayon sa war on drugs. Kanina merong mga balita live, hearing. Pero bago ko muna ipakita sa inyo yun, meron akong slide na papakita sa inyo na itong tao na to ay dati talagang masasabi naman natin siya ay active sa paglaban daw sa illegal na candy. Ngayon, bakit naman iba ang ihip ng hangin, kuya? Parang napasama na ata kayo sa mga grupo ng mga... yung grupo ng mga... At ikaw ngayon ay tumiwalag di umano. Sige, pasok natin to para malaman ng ating kababayan kung ano siya dati. Pasok mo, kuya. Ito kanina to lahat. Ano yun? At yung mga markman. Kasi ano kasi ito, isa ito. Yung so pa pala yan, ito turnover na yan. Opo, may uyan po natin sa kinda para ma-test po yung Nililinis namin to tapos ha? Nga, bakit dito kayo? Alam nyo ng active ang campaign
kampanya, di ba? Dapat hindi tayo. Ha? Dahil-dahil sa sila yung buhay niya. Ha? Kung nalaman naman ng presidente yan, lalo, patay niya. Di ba? Alam niya na. Alam niya na dati nung mayor pa siya, yung kampanya. Oo, nililinis nga ang Laguna Ika nga, sabi niya rito. Pag nalaman daw ni Pangulong Duterte, tok kayo. Ibig sabihin, nung panahon na yon, active siya. Against din siya. Ano nangyari, kuya? Dahil ba napasama ka sa mga... dahil ba ganon? Yan ang ating katanungan at katanungan ng ating mga kababayan. Diba? Isipin nyo ha. Kayo mag-analyze mga kasama. Diba? Eto pa. Sabi dito, ipasok na natin to. Baka magka-error na naman sabi dito, dismiss cop claim. Fellow police planted gun drugs on him. Talaga ba? O baka naman talagang, sila ay involved talaga. Ito, pasok natin to ha, para na magkaintindihan tayo kung ano yung mga usapin dito. Pasok mo. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Mike po, Mike. Kinasuhan po ako ng Station 11 po. Okay Sabi ni Kuya, tinaniman daw siya ng station. Pansinin nyo yung pangaha at nguso kung paano ang galawan. Doon pa lang makikita nyo na andun ang ebidensya. Pansinin nyo. Kayo na po humusga. Pasok mo. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang drugs, tsaka baril po, tinanong po nila ako. Ano po? Drugs po, tsaka baril po. At kayo nag-shoulder no lahat ng gasa sa kaso niyo. Opo. Ang totoo po yan, sir, Your Honor, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na polis po doon sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinignan ko po kung totoo po bang polis yun. Ngayon, nakaharap ko po, hindi po polis yun, kaya pinagtulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng assistant na polis. At dumating po yung PO2 Bungato at yung PO1 Luminis. Tinel-over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami, napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Dallas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binaligtad kami, na hinold up daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Tamo, tinatawanan siya. Tinatawanan lang siya. Alam niyo bakit? Alam niya po ang hindi nagdadrag sa gumagamit ng candy. Alam po ni Ibig sabihin, positive. Sa tono pa lang ng boses at yung galaw ng itong tao na ito na nagsasalita dito, ito ay dati talagang hindi po sa ganun po ang nakikita natin sa mga ilan-ngailan na mga kababayan natin na biktima nabiktima sila ng mga ganyang bagay Merong manirisim. Obserbahan nyo kung paano siya magsalita. Okay, okay. So nakulong po kayo nung 2016, 2017? Ganun po? 2017 po. 2017. Opo. Yung uso niya, tsaka yung Pansinin nyo, alam ko naman marami kayong kapitbahay dyan sa paligid nyo na yung mahilig sa candy. Diba ganyan ho ang style ng panalita nila? Parang merong kinakain na kahit wala namang kinakain. Tuloy natin. Case was filed against you. Opo. Sino file? Bali yung Station 11 po. Yung police. Opo. Na sinasabi mo na Tinaniman po nila ako. Gusto tumawa ni Mr. Chair. Kaso nga lang, siyempre mapapahiya.
Mapapahiya siya. Mr. Chair naman, bakit kayo tumatanggap na? Ano ba? Wala na ba kayong maayos na resource person? Parang halos ata, dispalinghado eh. Ito, tingnan mo. Yung uso, galaw ng galaw. At mayroong pagkabulo. At tuloy natin. Ano ka ba? Ano ka na ka, Rudy? Tuloy. Okay. Ilamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, 3 po. So, 4 kayo nakakulong. Opo. Sige, kinasuhan naman po sila ng, ng robbery hold up po. Tsaka yung kinaso sa And kanila. during all this time na nakakulong po kayo, with all these allegations that you have mentioned, lahat ng ginastos niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. At, Pero po, na-dismiss naman po lahat ng tinatong nila sa akin kaso. administrative. Nag-fail din po ako. Administrative po, doon po ako na-dismiss po. Okay. Alright. So, yung criminal, dismiss. Opo. Yung mga mahirap eh, no? Wala mga sitwasyon talaga that... Yung siya tumawa. Kasi alam niyang positive daw di umano dati. Eto na. Ano bang usapin dito, kuya? Wala naman talagang kota-kota system. Sabi dito, PNP official denies quota system in Duterte drug war. Dito pa lang, sa pagsagot, alam nyo na. Alam nyo na po na wala hong kinalaman. Di ba? Walang kinalaman ng Pangulong Duterte dito eh. Sinasabi nila may quota system, may quota system. Inutos ng Pangulo, kailangan ganito, ganito. Dinenay na po ng spokesperson, PNP official. Tuloy na natin to. Pasok mo na. Up. Nagkaka-error naman tayo. Sabi ko na eh. Kapag hindi natin naagapan, magkaka-error na naman tayo. Tuloy natin to. Ano daw yung sabi? Ano sabi dyan, kuya? Pwede bang kwento sa amin kung ano yung sinabi dyan? Tuloy mo na. Okay. Now, on the issue of quota, sabi po ninyo, wala pong quota. Would that be correct? Yun po yung second issue ni Honorable Marcos eh. Mr. Chair, Your Honor, sir, I will be speaking in my capacity as during the time of the Duterte administration, the drug war, sir, I was the chief of police. I could say, in all honesty, sir, there was no quota given to us. Let's say, in a week, dapat meron kang arrest na 5 o may killed ka na. There was no written whatsoever, even verbal instruction to us to come up with a number of arrests in a week's time. However, probably, sir, some of the station who were really at the height of their career, sir, would like to impress their superiors and deliver some accomplishment. Probably, sir, the pressure is really there during that time to deliver accomplishment. But in all honesty, sir, yung quota, sir, there was no specific policy given to us, either written or verbal, sir. At least, sa personal kong experience, sir, as during my time as COP and even my time... Ay, kuya, wag na magalit. Inamin na ho. Wala ho talagang quota. Parang nanggigigil ka dyan sa gilid. At parang mali ata yung statement na naman na ihahain mo, di umano. Tignan niyo yung ngipin ni kuya. Parang gigil na gigil din. Mali ka ng sagot. Mali ang sagot mo. Dapat diniin mo. Hindi ka na briefing na maayos. Ayun ang yung pagkakaintindi natin sa itsura ni kuya. Tuloy! Provincial Director, sir. Thank you. So you only speak for yourself when you were a chief of police. Naku. For yourself. Ayaw niya talagang tanggapin. Bakit ba ayaw niyong tanggapin? Ano na naman ang gusto niyo? Ano na naman ang plano niyo? Di ba? PNP chief nagsalita na walang quota. Hindi niyo pa rin ina-accept. Naku naman. Talaga. Stick to the plan again? Kahit wala ng pambutas? Naku, diretso. Now, may I know, doon sa implementation ng O-Plan Double Barrel, the first aspect is O-Plan Tokhang. Hindi ba kasama doon sa pagre-report ninyo, sa accomplishment report, yung mga nagiging chief of police or station commanders before, ay kailangan may matokhang kayo na number of houses? That is correct, sir. When we speak sir of the number of tokhang conducted, sir, the chief of police were required to submit reports. How many houses, how many drug users were visited and undergone tokhang, sir. That I could confirm, sir.
And totoo ba yung kwan na sa isang buwan ay dapat meron kayong 50 households na matukhang? Sir, during my time, wala sir ganun sir na dapat. Depende po kasi yun sir eh. Kasi sir, yung magiging subject po sir ng house visitation will depend on the number of drug personalities reported by the BADAC. So hindi po talaga yung efforts na i-exert sir ng particular station probably might differ doon sa ibang mas maraming drug personalities. So wala po talagang specific numbers given to us po sir. Okay. Granting without accepting. Kita mo? Kita nyo, granting without accepting. Ayaw pa rin nila talaga maniwala. Bakit kayo ganyan mag-imbestiga, kuya? Diba? Oo, kami rin. Granting without... Hindi na namin granting eh. Hindi rin namin na-accept eh. Oo, lalong-lalo na malapit na ho ang eleksyon. Tandaan nyo, ang sambayan ng Pilipino ho, ang makakabawi sa inyo, lalo-lalo na, o tatakbo pa kayo. Nako, di umano. Ha? Ayaw nilang tanggapin kahit ang paliwanag ng PNP chief, ha? Oo, opisyalis ng PNP chief, hindi pa niya ina-accept pa. Anak ng bugyo. Oo, nag-i-stick sila sa kanilang plano. Ang alin, talagang pabagsakin ha. Si Tatay Digong dito. O, tuloy. Your proposition or your statement, is it not also correct na yun po ay basehan ng pagpropromote po ninyo ng inyong mga tauhan? Like I said, Mr. Chair, Your Honor, earlier, sir, na nandun yung pressure definitely, sir, for the station commanders to deliver accomplishment. So probably, sir, that really triggers the intention to really deliver accomplishment in terms of arrest and probably of some... So indirectly, nagkakaroon po ng sa kaisipan ng inyong mga membro, ay nagkakaroon po... Ikaw, sir, alam namin, alam mo rin yan. Oo, isa kang dating pulis di umano. Oo, bakit kailangan mo pang tanungin yan? Eh, alam mo naman ganun ang promotion ng mga kapulusan. Di ho ba? Tama. Eh kung mali ho ako, pa-correct naman po ako. Oo, kasi ganito po yan. Bago ma-promote ang isang pulis sa mababang rank, kailangan makakuha muna sila o parang makahuli sila ng mga mga ganyang gumagamit ng candy o mga kriminal para sila magkaroon ng promotion. So, ganun naman talaga. Ano bang silbi mo pag magiging pulis ka kung hindi ka kikilos at hindi ka gagawa ng kabutihan? At di ba, meron nga kayong sinumpaang salaysay to protect and to serve and protect. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw ay pulis at sinumpaan mo yun, gawin mo yung tungkulin mo. Oo, at kung gusto mo magpa-promote, manghuli ka ng mga, yung mga gumagawa ng hindi maganda, snatching, yung mga hold-upper, yan, tapos yung mga gumagamit ng candy, trabaho ng kapulisan yan. At saka, talaga naman may promotion eh. Ito naman si Kuya, parang bago ng bago, tuloy. Po ng kaisipan na dapat ma-reach ko yung quota. Kasi nagpapasikatan na sila nagpaparamihan. Would that be correct? Possibly, sir. Possibly, sir. Possibly. So, Honorable Barbers, that I think answers your two issues raised. May sasagutin na naman si Senator Barbers ata daw dito. Ano naman yung na-issue dito kay Senator? Senator? Congressman pala eh. Nalilito na ako eh. Oo, na-issue raw siya. Saan? Saan siya na-issue? Bakit may issue naman? Pakinggan natin dito kung ano naman yung issue sa kanya. Oo, may nadadawit na pangalan eh. Ito, tuloy na natin to para mabilis tayo. Tuloy. Ito na naman ha. Lagi na lang tayong error ng error. Pasok natin yan, yung issue na yan. Ano ba yan? May pag-uusap ba dyan? Makatotohanan ba yan? Makabuluhan ba yan? O talagang totoo yan? Ha? At mamaya, pag nasagot na yan, yung magsasalita rito, meron naman tayong slide na papanoorin. Pasok mo. Drug list daw. Anyway, siguro ibalik lang natin kay Chairman Barbers kasi ang bino-point out ni Congressman Caraps dito, yung mga nailalagay sa mga drug list. Kumbaga, nailalagay na isasama. And yes, hindi dapat. And unfortunately, until now, may napapasama pa rin sa drug list ng mga high-value target. I think Chairman Barbers, kasama ka sa HBT.
Kaya medyo nagugulat lang ako. Mr. Chairman. Congressman Barbers, kasi kanina si Chairman ako will be asking about yung quota and the HBT. But of course, siguro kasama ka ba sa bagong drug list? Hindi, ako po ay nagtataka lamang. I'm sure this is not probably just my experience, but I'm sure marami tayong kasamaan na nagiging subject ng tirades or yung mga fake news, no, sa social media. Ako nga, I've been advocating, I am an anti-illegal drugs. Ay, yeah. Parang hindi na po halata na anti-drugs kayo. Opo. Yun ang nakikita ng ating kababayan dito. Sa patuloy niyong pag-iimbestiga dyan, parang ang lumalabas dito, hindi na po eh. Oo, parang meron kayong kinikilingan daw di umano. Ayan ang sabi ni Aling Margarita Kasayson. Oo. Na ikaw daw, sino daw yan, sir? Ikaw daw ho ay pumanig na. Saan? Kasi sabi niya, napanood niya daw yung video mo way back 2023. Ikaw daw ay, yun nga, antay. Ngayon daw parang hindi. Dahil sa mga statement na binibitawan mo, parang pumapabor ka na ata daw sa mga... saan daw? Yung mga pinagbabawal na candy. Yung tuloy. Advocate, but now I am now considered as a drug lord. So, if you're going to base it doon sa mga social media na lumalabas, perhaps that's just one way of these people trying to discredit and probably destroy the credibility of the Quad Committee. Hindi po ako lang. Hindi naman po ako ang Quadcom. Ako lamang po ang isa sa mga kasamahan ng aking mga magagaling na mga co-chairs, no? But ito. Teka lang. Ano narinig namin? Magagaling daw na. Mga kasama, pumapabor po ba kayo doon na magagaling daw? Kung pumapabor kayo, type nyo dyan, pumapabor kami dyan, magaling sila. Kung hindi kayo pumapabor, type nyo dyan, naku po. Hindi po. Type nyo. Sige, pasok. Ay kung nangyari nga yan sa pag-discredit, pagsira, o paninirang puri sa mga membro o kawani ng Philippine National Police, hindi po malayo na tayo bilang mga political personalities ay maging biktima rin ito. And I will attest to that because ako mismo na-experience ko yan eh. So ngayon, drug lord na ako. That I've been fighting this drug war for several decades since I became a politician in 1995. Until now, I am an anti-illegal drug advocate. Now, it's just now, this year, that I've been considered a high-value target. Thank you, Congressman. Naniniwala ko ba sa mga alam mo naman, mga trolls lang yun eh. At we Congressman, tayo, nandito tayo sa... Ano naman sagot nito ni ate dito? Meron nagpahapyaw dito eh. Nako, panoorin nyo kung ano yung sagot niya dito kaya Boss Ace, ha? Sir Ace, ito may sagot sa inyo si ate. Baka naman na may alam nga talaga ito. Ano bang pwede nating malaman sa kwento ni ate? Mga kasama, pakinggan nyo ha kung ano yung kanyang mga sinabi rito. Sasagot niya dito kay Boss Ace, ha? Boss Ace, pakinggan mo. Ate, pasok. Itong si Committee Chairman Ace Barbers. Galit na galit din ito sa war on drugs ni PRRD. Kaya pala, nahuli lang naman ang kapatid ni Ace Barbers. Hala. Na dala-dala ang kotse ni Congressman Ace Barbers mismo na punong-puno ng shabulization. What? You heard it very, very right. Ang kotse nitong si Ace Barbers na minamaneho ng kapatid niya na governor naman ng Surigao ay punong-puno ng shabulization. Nahuli ito kasama ng mga tao. Mga tao ni Barbers. Hala! Kaya pala galit ka. Kasi negosyo nyo pala yan. Hindi mo naman kasi agad sinabi. Para naintindihan namin kung bakit ka nagagalit. Kung sinabi mo ba agad, di sana naintindihan ka namin.
Hindi kami Oo nga. para magalit sa'yo kasi kaya naman pala galit ka dahil nga negosyo nyo yan. Oo nga. So bumalik na naman. Bumalik na naman ang mga politiko, ang mga narco-politics. Hala. Kaya tama si PRRD, kung mabibigay siya ng chance na maibalik sa pwesto, gagawin niya ulit ang ginawa niya, doblado. Ha? Kaya pala galit na galit itong si Barbers na huli ang kapatid niya at ang mga bata nila. Madaming shabulization sa loob ng kotse mismo ni Ace Barbers. Naku po. May gulay! What the fuck? La. Kanya ka-ipokrito ang mga tao ito na ano sabi nila Barbers? Sila daw ang boses ng taong bayan. Boses ng taong bayan. Kayo talaga? What the fuck? Grabe. Oh, yan. Yun ang sagot ni ate. Kanino? Yung nasasangkot, ha? At eto, nakakagulat. Eto nakakagulat mga kasama. Dito tayo magulat ngayon. Bakit? Ibig sabihin, nanumbalik na naman yung dating pinagtanggol o pinamunuan ni General Bantag. Ibig sabihin, nung namumuno si General Bantag dito sa Bucor, malinis. Ngayon, parang nangyari, pinaalis si General Bantag, ginawa ng kwento. Meron na naman! Sa loob! Ano ito? Basahin nyo mga kasama, kayo na ang magbasa. Talawak daw sa loob. Ano ba naman? Paano na naman nangyari? Sino ang namumuno? Yung in-appoint. Pasok Kuya Ted. Tayo po'y natawag ngayon sa isa pong opisyal ng pamahalaan para pag-usapan itong nakapagbigay sa atin. Ako'y nagulat nung sinabi po mismo ng kalihim ng DOJ na ang sinasabing isa sa mga source pa rin ng illegal na droga sa bansa ay ang ang New Bilibid Prison. Parang nung una ko na narinig ito, ako'y nagulat, no? Kasi nga po, bago ng ating Happy dyan, at nung siya'y umupo, kitang-kita naman natin yung kanyang effort, di ba? Ng pag-aayos dito po sa Bilibid. Magandang umaga po sa inyo, Director General Gregorio Katapang ng NBP. Good morning, sir. Magandang umaga rin po, Manong Ted, at sa mga tagapakinig ninyo. Opo, salamat sa panahon. Sir General, ako po'y nagulat nung sinabi po ni Secretary Remulla na ang isa pa rin sa mga source ngayon ng illegal drugs ay ng drug trade ay sa loob ng Bilibid. Ano hong kwento dito, General? Oo nga po, kasi maalala nyo, Manong Ted, dati nagka-searching kami, yung pagkaduda kami doon sa nagdadala ng drugs, nagka-cavity search kami. O parang full check-up. Na ang nag-check up naman, babae. That was last March ata o April. Nung nagreklamo po sa human rights, sabi ko, hinto muna natin yung searching. Kasi sinasabi nila, violation of human rights. So sabi ko, sige, bibili na lang tayo ng gamit na cavity search. Yung kabibili lang po lang namin. Kasi po talaga, Manong Ted, hindi kayo maniwala o yung nagdadala po ng mga drugs sa loob, yung mga common law white nila, mga visitors. One time nga po, nangyari, sinesearch yung isang babae, nahuli siya, ang nakuha doon sa kanya, cellphone, tabako, charger, tapos yung pang-hearing aid. Kinikwento nga nung mga nag-search, nung palusot na raw yung babae, parang nag-ring pa raw yung cellphone o nag-vibrate, kaya gumalaw yung katawan ng babae. So, saka nahuli siya. So, ganun po kakatindi po yung pagpapuslit po ng drugs saka cellphone sa Bucor. Kaya binalik na namin po yung searching ng pero mayroon na pong equipment. Meron na po, kabibili lang po. Ngayon, ginagamit ngayon po. Opo. General, ang aking pong pagkakaintindi rin dito po sa balitang ito at napahayag nga ng Secretary Boying ay yung drug trade ay nangyayari sa loob ng Bilibid pero sa labas ng operation. Hindi po ganun yon. Hindi yung, alam niyo na, yung dati pong mga drug lord, di ba? Opo. Go ahead, sir. Opo. Dalawa po yung nangyayari. Yung mga nagdadala sa loob, yung mga mister nila na may pagka-addict. Kasi alam mo noon, Manong Ted, 70 to 75% yung nakukulong dyan, drug-related. Pag tinanong mo, bakit ka ba pumatay ng tao? Sir, tumama ang paningin ko sa kanya, nakadrugs ako, pinatay ko siya.
O sabi, bakit mo naman May pasok natin yung usapin doon sa hearing. O, naliwanagan na kayo. Mga kuya. Ito O, in-interview nila. Bakit daw kasi nagdilim ang paningin, nakadrag. O, yun na. Nagkalabasan na. O, tuloy. nirate yung kamag-anak mo? Sir, nakadrugs din ako. So, in and out po yan. May mga nagdadala na nahuhuli naman natin. Tapos yung drug trade outside, yung po ang mga drug lord. Kaya nung umupo si Secretary Boy, nung naupo na po ako, ang utos po ni Secretary, kasi dalawa pong Rimulya yan Secretary DOJ, Rimulya, daling ko sa Mindoro, sa Tablayan. So dinala ko naman po. Ngayon, siguro nung pag-upo naman ni Secretary John Vic Rimulya, SILG, may namomonitor pa o whatever kasi nakita ko sa news na nag-meeting sila ni Presidente, ni SOJ, ni SILG, tapos si PDEA, DG Lasso, saka si PNP. So siguro po, doon na napag-usapan nila. Kasi po, bago pa nga po yan, nagtayo na po kami ng interagency. Kasama namin dyan yung MICA, PDEA, PNP, NBI. Ang usapan po namin dyan is, ang role ko, pag may nahuli ako na nagpapasok ng drug, dadaling ko sa PDEA at kung may mahuli rin akong cellphone, dadaling ko sa PDEA. Sila na po ang magpo-forensic. Kaya hanggang doon yung role namin. So, siguro, because of the upsurge, kasi nagbago na po yung technology, Manong Ted. Ngayon, pwede ako makipag-communicate sa'yo kahit walang SIM Wala ako kahit walang SIM. Pwedeng Messenger, Viber. Tapos, tagal na yan, kuya. Sa ibang bansa, oo. Ganyan, kahit wala kang SIM. Bago na. Meron pa Starlink ngayon. Talagang malakas po yung Starlink kasi via satellite na po yung hindi na mga cell site. So, nung dinala namin sa Ted, ano na? Mindoro itong mga ito, ang nabalitaan naman namin, bigla naman daw lumakas yung signal ng Smart sa Globe. So, yung mga marami namang tayo na sasabat. Kaya lang, siyempre, pag nahuli naman namin, papasa namin yung cellphone, doon nila malalaman yung mga transaksyon na may nangyayari pa sa loob. Opo. Marami palang nasasabat Ano nangyayari? Tuloy mo, Kuya Ted. General Sir, technology ang kalaban natin, pero kayo ho ba, wala din kayong technology kontra dito? Dahil if you recall, before ho kayo dumating dyan, problema na dati yan, kaya may mga signal jammer pa silang sinasabi. Wala ho bang paraan para mawala ng connection sa satellite po o sa internet itong mga involved sa drugs habang nasa loob po ng Bucor? Yung nga po, kasi ngayon, yan po ang priority ng ating mahal na Pangulo at ni Sod. Sa 2026 budget po, kasi tapos na po yung 2025, at 2026 budget, hihingi na po kami ng mga signal. Budget lang pala inaabangan. Nako naman. Bigyan nyo ng budget. Para maganda rin yung technology. High-tech na. Ang alin. Mga kasama, naniniwala ba kayo sa sinasabi dito? Kung naniniwala kayo, type nyo lang sa comment section. At kung hindi naman at sinasabi nyo na, nako po. Ibang klase na ngayon. Sa loob, wow! Di na bago yan. Maganda pa yun nung dati. Yung nilinis talaga. Ngayon, eto na naman. Di umano. Pinalipas lang talaga. Umatake na naman sila, di umano. Kaya kung hindi kayo pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahulit sa mga balita, issue, reaksyon. Like and share ang video. Hanggang sa muli. Bye-bye!